Pinasok ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang itinuturing na baluarte ni dating Vice President Leni Robredo ang Camarines Sur. Hindi raw sila natatakot kahit pa landslide ang panalo rito ni Robredo noong 2022 elections. Iba, pero ang nakikita namin, ang nakakarating sa akin na survey, maayos ang ng administration candidates dito. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Grand Rally sa Bayan ng Pili. Web Zero po, i-shade nyo na kagad para sa Alyansa. Mabuhay ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bicol! Isa ang Camarines Sur sa tinuturing na pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas, habang ang Bicol Region ikatlo sa pinaka-vote-rich na rehiyon sa buong bansa na may mahigit 4 na milyong botante. Bago yan, nagpresko ng ilang kandidato kung saan sinagot nila ang iba't ibang issue, kabilang ang mga palyadong infrastruktura sa bansa gaya ng bumigay na tulay sa Isabela at ang masamang kalagayan ng daan sa ilang bahagi ng Camsur. Para sa ilan, dahil ito sa korupsyon. Nakakasawa na po yung korupsyon. Lahat naman ho yan korupsyon. Yung kalsada na yan. Expect na po, if I win, and these guys will win with me, expect next year, marami po tayong investigasyon. Ang DPWH. Teka lang muna. Itong si Erwin Tulfo, parang nagpapatawa sa press con niya. Di ba, sa panahon, di ba kung congressman siya ngayon, bakit hindi niya magawang paimbestigahan? Di ba? Bakit hindi nila magagawang paimbestigahan? Andyan naman si Tolentino, di ba? Na yung mga kasamahan niya may mga posisyon yan Bakit hindi nila paimbestigahan yung nangyayaring mga corruption sa gobyerno? Bakit hintayin pang manalo sila? I smell something fishy. No? Huwag nyo na kaming bulahin pa, Erwin Tulfo. Okay? Pagdating naman sa pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho, hindi raw ayuda gaya ng AKAP ang sagot. Baka naman yung sa sobrang pamimigay ng ayuda, tinamad na yung ating mga kababayan, ayaw na magtrabaho. Sa akin, i-enhance na lang natin yung 4Ps. Yes, totoo yan. Totoo yung sinabi ni Ping Lacson na baka dahil sa palaging nagbibigay yung gobyerno ng ayuda, yung mga tao, kumbaga, naging dependent na sa mga ayudang binibigay ng gobyerno. Hindi na nagtatrabaho. Yung problema ngayon, ang korupsyon talaga ang ginagawa nilang gateway para sa ayuda. Okay? Nakuha niyo po ba ako? Yung korupsyon, yung mga ayuda na yan, ginawa nila yan para magkapera. O, di ba? Para manalo sa eleksyon. Yun yung mga ideal na pag-iisip Para ipinagmukha nila sa mga tao na sa kanila yung pera nang galing. Well, in fact, galing yan sa mga tax ng mga tao. Yung mga nagbabayad ng tax sa gobyerno. Ang sa akin lang yung purpose is okay na yan. Andyan na yan. Naka-intact na yan. Kumbaga, okay na sila. Wag mo nang silang pahirapan. Wag mo na silang pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan mo ng pansin, Sir Ping Lacson, kung paano ka makakakuha ng mga investor na mag-invest dito sa Pilipinas. Ang siguruhin nyo kasi na corruption-free ang Pilipinas. At the same time, ang peace and order sa Pilipinas ay maayos. Dahil yan mismo ang mga aspeto na para mag-invest yung mga investor, maingganyo silang mag-invest dito sa Pilipinas. Yung purpose, okay na yan. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin yan. Okay? Yung investment na lang para magkaroon ng trabaho, para magkaroon ng negosyo. So ang pera, parang bumabalik lang sa komunidad. Okay? Si Senator Bongo ng PDP dumalo sa pagtitipon ng mga barangay ng Masbate na ginanap sa Maynila. Saka nakipagkita sa mga barangay officials mula Guimaras na ginanap sa Tagaytay. Ang kaalyado niyang si Senator Bato de la Rosa nakipagkita naman sa mga lokal na opisyal ng Lanao del Norte. Desidido raw siyang ihain ulit sa Senado ang death penalty bill laban sa mga matataas na taong sangkot sa drug trafficking. Yes po, kailangan po natin yung death penalty sa Pilipinas. Isalin natin yung rape, isalin natin yung plunderer, yung mga kurakot at buaya sa gobyerno, mga heinous crimes, murder, isalin na po yan. No? Kasi kapag malakas o matindi yung parusa sa isang pagkakasala, magkakaroon ng limitasyon yan na gawin ang masama, no? Na gumawa ng masama. Dahil alam nila kung anong kahantungan nila kapag gawin nila ang isang bagay. Na alam nila na ito yung pupuntahan nila. Kumbaga, maibsan yung mga kriminalidad sa ating bansa. Andyan yung batas ng death penalty. Okay? Masaludo po ako dyan, Senator Bato. Sana po ay maisabatas mo na yan. Matagal na po yung nakabinbin dyan sa Senado. No? Hindi pa lang talaga napag-usapan. No? Sana po ay maisabatas na po yan, no? Para magkaroon tayo ng kasangga o kumbaga yan yung maging sandata natin para sa mga masasamang tao.